3, ano? Puntahan na natin to. Ito na medyo exciting. Sabi kasi nila dyan, mayroon akong nakita na SDA pastor, sabi niya, akala raw kasi ng mga tao, kapag gumawa sila ng mabuti, mabuti na sila. Ang masama daw dyan, kapag gumagawa raw tayo ng mabuti, actually, selfish ka nun. Kasi gusto mong maligtas ka lang. O ganun daw tinitignan niya, para legalistic. Wala yung elemento ng pag-ibig. Yan. Ang kanilang puntahan dyan, yung Romans 3:11. Sabi nila, there is no one who is righteous, not even one. There is no one who has understanding, there is no one who sees God. Di ba? Puro negative. Bakit daw? Kaya sagot ito, na ginagamit nila sa ating mahal na Inang Maria. Romans 3:23, nakalagay, since all have sinned and fall short of the glory of God. May mga pastor pa na nagsabi nakalagay daw dyan, since all have sinned and falling short of the glory of God. Kaya araw-araw, fall short daw. Okay. Ano pa ang kanilang ano dyan? Ang kanilang support dyan, our morally good actions ay basahan na sa Diyos. Galit ang Diyos kahit gumagawa ka ng mabuti. Sabi kasi sa Isaiah 64 verse 6, we have all become like one who is unclean. May pa rin. And all our righteous deeds are, sabay-sabay? Like the filth. Basahan. Kaya hindi raw pwede maging batayan ang works sa final judgment. Himay-himayin natin ito. Ang tanong sa inyo, ito, meron pa akong price dito. Ang mga Kristyano ba, fall short pa rin sa glory of God? Fall short? Kristyano na. Fall short pa rin? Kung sa glory na, hindi sila short. Yes. Individual lang, nag-drink siya. Yes. Ano yung polo? Hindi na. Bakit? Kaya may mga scriptural basis tayo. No longer na. Unahin mo natin yung context ng Romans 3:23. Putol kasi, hindi tinapos hanggang verse 24. Nakalagay dyan. Since all have sinned and fall short of the glory of God, semicolon, no? They are now justified or righteous by His grace as a gift. Ginawa ka na righteous, binigyan ka na ng kadakilaan ng Diyos. Bakit? Sabi sa Romans 8:30, yung mga na-justified, mga naging righteous, those whom He justified, He also glorified. At in fact, ito yan. Kung binato tayo ng ganyan tanong, balik natin. Ibig sabihin pala nun ba, yung mga apostol, fall short din sila sa glory of God. At sabi pa natin din ito. Ayan, John 17:22. Balikan natin yung kanina. Ano binigay sa kanila? The glory that you have given me, I have given them. So they may be one as we are one. Parang meron ng binigay, kaya meron dapat target Hindi ka na dapat mag-fall short. Sabi natin ba, in one of Paul's epistles, hindi tayo yung ayaw ng Diyos yung nag-shrink pa. Kasi may binigay na siya Dapat doon mapupunta. Amen? Diretso natin. So, can a Christian become righteous in doing good works? So, ito na po, kumuha na ako dahil malakas yan. Sabi sa Romans 2:13, nakalagay, for it is not the hearers of the law who are righteous in God's sight, but the doers of the law. Ano yung law na to? Yung law of Christ na tinutukoy dyan. Ito ngayon yung medyo offensive, kaya ingat-ingat sa paggamit dito. Minsan kasi lumalayo sila Pero maganda rin, para punda, 1 John chapter 3 verse 7. Nakalagay, little children, let no one deceive you. Huwag kayong padadaya. Everyone who does what is right is righteous. Kaya yung mali yung sinasabi na kapag gumawa ka ng tama, mali ka pa rin. Ano yun? Saan galing yun? Dito yun, katayaan yun. That is not the gospel. That is not the good news. Amen? Okay, diretso. Puntahan natin ito yung basahan issue. Favorite ko din ito kasi akala nila solid ground na yun. Hindi. Usually kasi papasahin nila dyan chapter 64 lang. Puntahan mo chapter 65. Lalabas ang totoo. Sino ba yung we na tinutukoy doon? Yung we ko na tinutukoy doon ay yung mga pasaway na Hudyo during the time of Isaiah. Kaya hinayaan ng Diyos na masakop sila ng Assyrian Empire Kaya di ba yung 10 northern tribes, isang tribu ng norte, nag-scatter throughout the nations. Kasi nasakop sila. At ito, may binigay ang Diyos. May versus. Yung servants at saka yung na yan at buran. Yung mga Hudyong pasaway. Sabi na ng Diyos, kay Isaiah,
My servants shall eat, shall drink, shall rejoice, shall sing for gladness of heart. Abi, positive. At ito ang context niya. Noong panahon ng Isaiah, may Kristyano na ba? Wala pa. Sabihin nyo dyan, hindi, meron na. Si Jesus kasi kausap nila. Which is, hindi papasok, hindi pa nga nakikilala si Jesus ang anak eh. Amen? Oh. Habang sa kanila, no, sa mga Hudyo, you shall be hungry, thirsty, put to shame, shall cry out of pain. At ito malupit. Ang mga servants na to, Kristyano talaga to. Yan po nakalagay sa baba, but to his servants, he will give a different thing. Na magiging curse sa mga Hudyong pasaway. Ano ito? Ang pagiging anak ng Diyos. Pagiging included sa bayan ng Diyos. Okay, diretso. Kaya nga, ang natin dito kay Paul, kung talaga ipipilit na hindi ko pwede, wala mababasa na mapapasaya mo ang Diyos. Ito na po, nagbigay na ako. 1 Thessalonians 4, verse 1 to 2. Nakalagay dyan. Ito, dito na sa bold letter. As you learn from us, so ibig sabihin, ano to ha, apostolic teaching to. Turo ng apostol. How you ought to live, o dapat ka pamuhay, and to please God. Kapag pasasayahin mo ang Diyos. Paano? As in fact, you are doing. Okay, nasusunod. Kaya hindi sabihin na, hindi naman talaga kayang sundin niya. Eh dito sa mga Kristyano sa Thessalonica, nakakasunod sila. At hinihimu pa lalo, you should do so more and more. For you know what instructions we give you. Again, meron na naman commandments. Kaya hindi talaga makakawala din sa law eh. So, point number 4 na tayo. Okay. Favorite din ito. Christians cannot lose their salvation. Alam na po natin ito. Once saved, always saved. Once a son, always a son. Ang anak dati, anak pa rin ngayon. At ito yan. Sasabihin na dyan, kung ang eternal life na natanggap mo ay nawawala, abay temporary yan. Yan ang kanilang dyan. At ang kanilang dyan, John 3:16. Favorite ko lang eh. Nakalagay dyan, whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ang pagkakaintindi nila dito, full package na yan. Hindi ko pwede ilan lang. Ito ang tanong dyan. Halimbawa, ilagay natin sa konteksto ng maintindihan ng lahat. Halimbawa, si Bro Miko. Wala kasi si Bro Miko. si Bro Adan na lang yan. Si Bro Adan, nung kabataan niya, pumasok siya sa Jollibee. So, endo siya. Alam mo na ba natin endo? Contractual ka. Diba? Parang every 6 months, re-renew. So, sa kanyang pagtsatsaga at saka sa kanyang kasipagan, umangat siya sa kanyang posisyon at promote siya hanggang sa manager. At nakuha siya ng security of tenure. Alam mo ba natin security of tenure? In short, regular na siya. Ayan, permanent na siya sa kanyang trabaho. Kaso, nung some point sa kanyang career doon, nung manager siya, natawid siya sa isang skandalo. So, nawala yung tenure sa kanyang hinawi. O, ito yan. Ibig sabihin ba nun, yung tenure o yung regularity ng trabaho ni Bro Adan, hindi talaga siya long term o hindi siya permanent. Kasi nawala sa kanya. Yes, tama si Bro. Tenure by itself means permanent position. Ano ang mawawala? Ano yung temporary? Yung pagkakaproses mo doon sa tenure na yun. The same way sa atin. Ang pagkakaproses natin sa eternal life. Kaya ang sinasabi ni Paul kay Timothy, diba? Fight a good fight. Take hold of the eternal life. Panghawakan mo yan. May participation. So, tignan natin. Yung sa sonship, sabi kasi ng pastor na nakausap ko, once a son, always a son, just like the prodigal son. Pag ako rin ba ay may anak at lumayas, anak ko pa rin ba siya pagbalik? Anak pa rin. Pero ang sabi ko sa kanya, ito po ang punto dyan. Pero para sa ama, ang kanyang anak na umalis, para sa ama ay patay na. Di ba yung sinabi ko, balik, ang anak kong patay ay muling nabuhay. At anong beses niya inulit yun? Doon sa anak mong na yung prodigal sa bumalik at doon sa panganay ng anak. Amen? Kaya nga, anong matututunan natin in previous verse? Diba? You were dead through your trespasses sa ating mga kasalanan. Which is, tama nga naman nung umalis sa anak. Ang sabi sa akin ng pastor, huwag mo kasi gawin ganyan yung interpretation na parable, mali ka dyan. Dapat kung ano lang daw yung nakalagay. Sabi ko, si St. Augustine nga, yun yung paliwanag eh. Ang sabi niya sa akin, doon nagkamali si Augustine.
So, medyo kakaiba yung kanilang ano. Now, diretso natin. Sabi din sa Hebrews, ang ating paglalakbay sa buhay Kristiyano ay parang paglalakbay ng mga Israelita itinakas sa Egypto. Again, parehas yan ha. Walang kinailangan gawin ng Kristiyano para mahalin sila ng Diyos at iligtas tayo. Amen? Kaya binigay ka ng anak. The same way sa mga Israelita dati. Hindi naman sila yung unang gumawa para nag-initiate na gumawa yung Diyos. Talagang unang kumilos ang Diyos para iligtas sila. Ito yan. Ang mga Israelita ba ay anak ng Diyos? Yes, tinawag pa nga silang bayan ng Diyos. Pero ito yan. Ilan ang nakarating sa promised land? Doon sa original batch. Ilan? Di ba mo?